So yun, okay, KGX, kumusta tayong lahat? So, naalala nyo ba yung tingin natin kagabi? O, kita nyo ba? So, ayan, lumipad siya, no? So, kung nakita natin to, area na to, ito yung sinasabi ko na once na magkaroon ng candle na bullish candle, ayan, so possible lumipad. So, ito yung nangyari sa TA natin. So far, ang ginagawa ko muna ngayon, medyo ano lang muna tayo, stay put lang, stay put, no? Kasi tinitingnan ko yung galaw mamayang gabi, no? So meaning mamayang gabi, susubukan ko mag-check kung saan ako papasok kinabukasan, bukas mga idol. Sa ETH, kung mapapansin natin, ito yung ating sinasabi natin na buying area, di ba? Si 3,800. So far, biglang lumipad na yan hanggang dito sa 4,140. So, ito yung sinasabi natin na DCA. Ito yung chill. Sabi ko nga sa inyo, dapat kalmado lang, no? Support and resistance lang ang baong ko, mga idol, no? So, yun lang yung ginagawa natin. Sabi ko nga, once na bumili ka dito sa 4,000, yung una natin, and then bumili ka ulit dito sa 3,900, di ba? Sinabi natin yan. And then bumili ka sa 3,800. So far, profit ka na dyan. Kung nag-DCA ka. So, syempre, ito yung time na talagang totally inaaral mo na yung market. Bakit mo inaaral yung market? Kasi alam naman natin na pang-4 na taon na ngayon at hindi natin alam kung lilipad pa talaga yung market. Sabi nila ETH will hit 5,000. Nangyari na yan, 4,900 something. So, parang 5,000 na rin yan, okay? Tapos sabi nila ETH will hit ng 10,000. So, makikita natin yon. Ako, sabi ko nga sa inyo, ang plano ko ngayon is mag-check lang, no? Mag-check lang ng mga possible na tawag dito na mangyari, no, regarding sa cut rate ng yung October. So sabi nga nila, once na nag-cut rate ng October, ang sinasabi, magpiprint ng maraming dollar ang United States para bumili ng marami, hindi lang crypto, pumasok sa stocks, real estate, tapos syempre cryptocurrency. So yun yung tinitingnan natin dito. Pero ako, tulad ng sinasabi ko, for me, hindi na ako basta-basta papasok ngayon. Okay? So, ang gagawin na lang natin, DCA, and then TP. Ganun lang, oh. DCA, then TP. So, ang dami nagsasabi, syempre, nagtatanong, no? Ano daw ginagawa ko? Syempre, nagwi-withdraw tayo, mga kapatid. Hindi tayo basta yung tipong ginagawa natin, ano? Taya na lang ng taya. Hindi, nagwi-withdraw tayo. So, ayan yung withdrawal natin ng 27 and 28. So far, mamaya, baka ganoon din ang gawin natin. Ganda ng pagkaka-TA natin dito kay BTC and Ethereum. Okay? So, lagi nyo tatandaan kasi, once na lumilipad ang market, nakita nyo, talagang nagmo-moonshot, no? Ang gawin nyo, stay put. Huwag nyo sabayan, di ba? Huwag nyo sabayan. Di ba nakikita nyo yung mga altcoins? Kasi marami kayong nakikita sa mga influencer na ang binabanatan mga altcoins, no? Which is delikado din talaga. Kasi makikita nyo, altcoins or meme coins ang binabanatan, pero ang leverage, di ba? 30, 50, masakit yun. Kasi sabi ko nga sa inyo, malalim ang bulsa nila. Okay? Kaya nilang gawin yun. Pero ikaw, as a minimum wage, nagsisimula sa crypto, yung crypto sa'yo is talagang totally pinagpagura mo yung pera mo na ano mo dyan, no? Pinantataya, no, sa crypto. Sabi ko nga sa inyo yung kasi dalawang klase naman ng crypto. Sabi nga nila, sugal ba yan o hindi? Kasi kung nakikinig ka lang sa TA ng iba, sugal yan. Okay? Sugal yan. Okay? So, kung nakikinig ka sa TA ng iba, okay? Kung hindi mo inaral yan, ang ginagawa mo lang, maglalabas ka ng pera, papasok mo yung pera mo sa exchange, and then susunod ka sa mga signal. Sugal yan, mga kapatid. No? Sugal na sugal yan. Okay? So, pero kung ikaw inaral mo lahat yan, kunyari, for example, gumuhit tayo, saan ba tayo unang bibili? Sabi ko, ako, sa 4,000. Next, sa 3,900. And next, sa 3,800. So, ngayon, kung mapapansin nyo, nag 4,130. So, totally, yung mismong pinambili natin ng 4,000, bababa yan ng 3,950. So, bababa ulit yan ng 3,900. So, tendency, pasok ka na sa 3,900, profit ka na sa 3,900, and then, ano mangyayari sa'yo? Profitable ka na sa 4,135. Siyempre, di ba, pwede ka na mag-out. No, kung hindi ka makapag-out ng 4,135, out ka ng 4,1. Ayan, 4,1 pa lang. Di ba? Out ka. Di ba? Pero naniniwala kang lilipad pa yan, mga kapatid. No?
Nasa inyo yan. Kasi lagi nyo tatandaan, ang pinaka-importante sa crypto is yung meron kang target kung saan ka magti-take profit. Diba? Kapag wala kang target kung saan ka magti-take profit, mangyayari sa'yo, masusunog ka ulit. Okay? So, parang mga meme coins lang yan na nagsilipara, nag-to the moon. And then, ang ginagawa ng iba, umaasa pa na biglang lilipad. Diba? For example, Pi Network, nakita nila nag $3. Diba? Daming bumili ng $3, bumagsak. Daming bumili ng $2, bumagsak. Daming bumili ng $1. Ngayon, magkano na lang? Diba? So, tingin nyo ba, magmo-moonshot ulit ang $3 yun? Diba? Yung iba, gagawin na lang nila, wala na eh. Talo na eh. Hahayaan ko na lang yan. So, ganoon na lang yung gagawin nila. So, tayo, ang pinaka best advice ko sa sarili ko, mag-ipon. Mag-ipon ako ngayon. And then, mag-start ako ng DCA once na, kunyari, kung pumasok man yan si ETH, for example, lumipad niya si ETH ng 10,000. Okay? Once na lumipad si ETH ng 10,000, maghihintay ako ng 60% down. Okay? Once na nag-start na, once bumagsak na ng 60% si Ethereum, doon na ako plan bumili. Kunyari, 60% down is 4,000. Yung bagsak, di ba? So, ang matitira kasi 40% eh, di ba? So, ayun yan, 4,000. Ayun yung good to buy ko. Kapag ka 10,000, yun nangyari kay Ethereum, di ba? So, yun yung akin, mga kapatid. Yun yung honest opinion ko regarding kung paano ako bumili ng token. Kunyari, si Bitcoin naman umabot ng 150. O, ano yung 60% daw ni Bitcoin ng 150? Doon ako mag-start mag-DCA. Di ba? Doon ako mag-start mag-DCA, mga kapatid. Tulad ng ginawa ko ng last bear market. Okay? So, ganun lang kasimple yun. Kasi, again, sabi ko nga sa inyo, kung ikaw bago tapos future ka agad ang binabanatan mo, future trading agad ang binabanatan mo, nako, idol, matutulad ka sa akin. Okay? Matutulad ka sa akin. Ang nangyari sa akin, grabe ang talo ko, 200,000 ang talo ko before. Okay? So, sana wag mangyari sa iyo yun. Ha? Wag mangyari sa iyo, mga kapatid. Kaya kung sabi ko nga sa inyo, ang pinakamagandang gawin ngayon, dapat matuto ka mag-analyze. Diba? Fundamentals. Ano ba yung nakikita natin sa fundamentals? Diba? Mga news. Diba? Punta tayo ng forexfactory.com. Diba? Chine-check natin lahat yan eh. Ano ba yung, kung kailan ba yung federal news na October? Kasi, federal news na October, syempre, dun sasabihin yung, kung may cut rates pa ba. Diba? So, pagpasok na October, ang una kong hinahanap dito ay, syempre, CPI. So, wala pa namang CPI. Meron bang dito? Unemployment claims. Ito, non-farm employment change. Unemployed, October 3, may news. No, ingat lang tayo dyan. October 2, may news din. Gagalaw ang market. Pagdating ng October 4, wala. October 5, wala. October 6, October 7, October 8. Ayan, FOMC minutes, no? USD. Okay, no? Ayan, gagalawang market dyan. Unemployment claims, October 9. Eto, unemployment change, unemployment rate. So, preliminary, October 10. Puro gagalawang market ng first to second week. And then, pagdating ng October 13, eto na. October 15 is CPI. So, dyan natin makikita yan. Tapos, unemployment, October 15. Pagdating na October 16, meron din, 830, haba, core PPI, retail, PPI month, unemployment claims. Sa 17 naman, wala pa ako nakikita 17. Hindi ko pa nakikita yung federal news, no? Mga kapatid. Siguro baka nalagpasan ko lang. Pero may federal news yan. Baka nalagpasan ko lang. Okay? So kasi hinihintay talaga nila ang cut rate ng FOMC press. Eto, federal fund rates, no? October 30, grabe, Thursday. Last dito itong federal fund rate, October 30. Uy, isang buwan pa pala. No? Yan, dyan nyo makikita kung babagsak ba. No, kasi ang natin dito is 4.25%. O yan. So, nung nakaraan kasi is 450. Matagal ang 450.
Pero pag bumagsak to ng 2%, ay shit. Ay sorry. Ano yun? Lilipad dyan, no? I think 150, 100, ganyan ang Bitcoin, no? So talagang I think to the moon ang mangyayari dyan sa Bitcoin talaga. Moonshot yan, pati Ethereum moonshot yan, no? So yun lang lang mga kapatid. I think magiging madugo, no, ang digmaan ng October, no? Kasi dahil ang federal fund rate ay October 30. So magiging I think volatile ang takbo ng market nito. So talagang lipad, bagsak, or grabe pagdating doon sa October, maaaring lumipad muna yan. Tapos biglang magkaroon ng negative news na October 30, biglang babagsak or magdidip, tapos sabay biglang magka-positive news yung federal fund rate, pwedeng lumipad or bumabagsak na siya, tapos biglang nag-negative si federal fund rate, boom, I think bear market, no? So, yun yung nakikita ko mga idol, no? Kaya sabi ko sa inyo sa mga bago, mga kapatid, no? So, pag binuo natin yung Telegram, I think Wednesday, so mag-start ako magtanggap ng Telegram, pero syempre mag-iipon-ipon muna tayo doon, and then usap-usap pa konti-konti, jamming-jamming, di ba? Kung ano yung mga experience natin, and ayun, yun yung gagawin natin doon. Paano tayo bumibili pagdating ng bear market? Kailan tayo mag-i-start? Kailan, ano ba yung honest to ha mga kapatid, hindi tayo kagaling sa crypto, no? One cycle pa lang ang meron tayo, pero still ang kukwento natin doon paano, ano yung ginawa natin sa loob ng 4 na taon. Okay? So yun lang AGX, at saludo sa inyong lahat. So far, papanoorin ko muna ang galaw ng market. Bukas ako pero pasok na to. Still kung naka-hold ka pa rin, wala na akong magagawa dyan. For me, is profitable ka na pagdating sa Ethereum. And then sa BTC naman, ganda naman ang nilipad. Okay? Saludo sa inyong lahat KJX. Sa mga wala pang BitGet, nandiyan yung link natin sa description. At para at least kahit pa paano pag nag-accept tayo sa Telegram, solid yung community na gagawin natin. Okay? Saludo.